Ano ang mangyayari kung bigla kang magising sa katawan ng isang taong kinitil ang sariling buhay? At matuklasan na ang mundong kinalalagyan mo ay puno ng mga sikretong hindi kayang abutin ng imahinasyon. Ipinapakilala sa episode na ito ang mga Beyonders. Mga taong nagkakaroon ng pambihirang kakayahan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga potion mula sa 22 Pathways to Divinity. Kapag mas mababa ang sequence number, mas malakas ang kapangyarihan, kung saan ang mga top-tier Beyonders ay may lakas na katumbas ng isang Diyos. Noong Setyembre 1300 at 49 sa huling sandali ng Tingnan City, isang Beyonderang nakipaglaban sa isang halimaw. Nasugatan siya ng halimaw bago nito winasak ang buong lungsod. Mag-rewind tayo sa Hunyo 28, 1349, isang lalaki ang nagising. Lito at disoryentado, nakakita siya ng dugo at baril. Biglang sumakit ang kanyang ulo, pero ang sugat sa ulo ay mahiwagang naghilom. Isang boses ang bumulong. "Klein!" Sa sobrang lito, tumingin siya sa salamin at napagtantong pumasok siya sa katawan ng ibang tao. Samantala, natagpuan ng mga detective na patay na sina Welch at Nia, mga history graduates mula sa Coy University. Hinala ng pulisya ay suicide, pero tinitingnan din ang posibilidad ng isang black magic ritual o isang Beyonder sacrifice na gumising sa isang masamang puwersa. Kasama nila sa litrato ang kaklase nilang si Klein Moretti, na ulila na at nakatira kasama ang kanyang mga kapatid. Ang lalaking pumasok sa katawan ni Klein ay si Joe Mingrui mula sa hinaharap. Binasa niya ang diary ni Klein at nalamang nagdala si Welch ng isang sinaunang notebook. Nang ma-decode nila ang unang pahina, nalaman nilang isa itong Fourth Epoch notebook mula sa isang pamilya ng mga kalaban, antagonist family. Napansin ni Joe na kulang ang entry para sa Hunyo 27. Isang nakakapanghilakbot na pahina ang nagsasabing, "Lahat ay mamamatay, pati na rin ako." Biglang pumasok ang nakababatang kapatid ni Klein na si Melissa. Mabilis na itinago ni Joe ang dugo at baril at nagpanggap na siya si Klein. Nang umalis si Melissa, nilinis niya ang dugo at napansin na magaling na ang sugat sa ulo niya. Nagtatanong si Joe kung nagpakamatay ba si Klein o pinatay dahil putol-putol ang kanyang alaala. Sigurado siyang may kinalaman ang sinaunang notebook at nagtatanong kung paano siya napunta doon. Naalala niya ang isang luck enhancement ritual na ginawa niya bago maghapunan at hinala niyang ito ang dahilan. Binigyan ni Melissa si Klein ng pagkain at nangakong magluluto ng masarap na hapunan dahil nagsisikap itong makahanap ng trabaho. Nagtaka si Joe kung bakit hindi narinig ni Melissa ang putok ng baril. Dahil hindi panatag, binalak niyang ulitin ang ritual para makabalik sa kanyang mundo. Lumabas si Klein para bumili ng tinapay at naramdamang may nagmamanman sa kanya. Napansin niyang ang araw ay katulad ng sa kanya, pero napagtanto niyang nasa isang parallel universe siya. Nakakita siya ng mga taong naglalaro ng Landlord, isang larong alam niyang inimbento ni Roselle Gustav 100 taon na ang nakalilipas. Kasama rin dito ang tarot reading at mga steamships. Hinala ni Joe na si Roselle ay isa ring transmigrator. Nang mahulog ang kanyang barya, nakakita siya ng isang clown na nag-aanyaya sa kanya sa circus. Dahil pakiramdam niya ay sinusundan siya, pumasok siya sa isang tarot reading shop. Ang reader ay nag-alok ng libreng reading para sa kanyang unang customer. Hiniling ni Joe na malaman ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang lumabas para sa kasalukuyan ay ang The Fool, Card 0, na sumisimbolo sa bagong simula. Biglang dumating ang tunay na tarot reader at pinaalis ang empleyado. Napansin ni Joe
ang kanyang tagasunod kaya mabilis siyang umuwi. Sinubukan ni Joe na gawin uli ang lock enhancement ritual. Walang nangyari noong una. Pero biglang sumakit ang kanyang ulo at isang pulang marka ang lumitaw. Napuno ng pulang liwanag ang kwarto at natagpuan niya ang sarili sa isang gray fog realm. Sa paghawak sa isang pula at asul na bato, nasamon niya ang isang babae at isang lalaki mula sa ibang mundo. Hindi nila nakikita ang isa't isa dahil sa fog, pero nararamdaman nila ang presensya ni Klein bilang kanilang pinuno. Tinanong ng babae kung pag-aari ba niya ang divine realm na ito. Naguluhan si Klein, pero napagtanto niyang kaya niyang manipulahin ang gray fog para gumawa ng mesa at trono. Tinanong siya ng lalaki kung sino siya. Dahil hindi sigurado kung siya si Joe o si Klein, tinawag niya ang kanyang sarili na The Fool. Tinanong ni Justice ang babae kung paano maging isang Beyonder. Ipinasa ni Klein ang tanong sa lalaki. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga Beyonder ay nakakakuha ng kapangyarihan sa mga simbahan. Pero delikado ang pakikipaglaban sa dilim. Ayaw ng babae na mawala ng kalayaan sa simbahan, kaya iminungkahi ng lalaki ang royal family. Binanggit din niya ang 2 sequence, siyam na potions, sailor at person audience. Nagkasundo silang magpulong tuwing Lunes, alas 3 ng hapon at pinangalanan ang kanilang grupo na Tarot Club. Pagbalik ni Klein sa realidad, may mga pulis na sa pinto niya. Nakita niya sa keyhole si Leonard Mitchell, ang lalaking sumusunod sa kanya. Sinabi ng partner ni Leonard na si Don Smith na ang kanyang mga kaibigan ay nag-suicide. Dahil sa hinalang may kinalaman si Klein, dinala siya para sa isang psychic test. Sa isang panaginip, naramdaman ni Klein na minamanipula ni Dan ang kanyang isipan. Tinanong siya tungkol sa Antigonus notebook, pero itinanggi niya ito. Dahil sa panganib, inalok ni Dan si Klein na maging isang Beyonder. Tinanggap ito ni Klein at dinala siya sa isang secret base ng Church of the Evernight Goddess. Ipinaliwanag ni Dan na may 22 pathways to divinity at ang simbahan ay may access sa Sleepless, Corpse Collector, Mystery Prior at Seer pathways. Pinili ni Klein ang Seer matapos mabasa sa diary ni Roselle na ito ay magandang pagpipilian. Sa alchemy room, tinulungan siya ni Old Neil na ihanda ang potion. Matapos itong inumin, naging isang seer si Klein at nagkaroon ng spirit vision upang makakita ng mga aura. Tinuruan siya ni Neil kung paano ito i-deactivate sa pamamagitan ng pagtap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dito nagsimula ang pagtuturo ni Neil kay Klein tungkol sa mga ritual para sa mga low sequence Beyonders. Matapos maging isang ganap na Beyonder, binigyan si Klein ng kanyang unang opisyal na gawain. Isinakay siya ni Leonard Mitchell sa isang karwahe para imbestigahan ang pagkidnap sa isang batang nagngangalang Elliot. Nagtanong si Klein kung bakit ito ginagawa ng mga Beyonder at ipinaliwanag ni Leonard na bilang isang security company, kailangan nilang tumulong sa publiko, lalo na't ang ama ng bata ay isang lumang customer. Ibinigay ni Leonard kay Klein ang mga gamit ng bata. Ginamit ni Klein ang kanyang kapangyarihan bilang seer, ang dowsing rod technique, at inactivate ang kanyang spirit vision. Naramdaman niya ang presensya ni Elliot at ginabayan ang karwahe patungo sa isang bahay. Sa loob natukoy ni Klein ang silid kung saan nakakulong ang bata at naramdaman ang 2 kidnapper. Biglang sinira ni Leonard ang pinto at mabilis na tinalo ang mga ito, habang pinalaya naman ni Klein si Elliot. Ngunit biglang may lumitaw na hindi nakikita ang pakpak na nadurog at ang mga kidnapper ay nagsimulang magbago. Napagtanto ni na Leonard at Klein na ang mga kidnapper ay nagiging mga halimaw. Nagsama ang 2 para maging isang dambuhalang nilalang. Sinubukang lumaban ni Leonard pero nawala ang halimaw sa kanyang paningin. Ginamit ni Klein ang kanyang tungkod para mahanap ang lokasyon nito.
Nang umatake ang halimaw, itinutok ni Klein ang kanyang baril. Nag-alinlangan siya sandali, pero sa huli ay nagpaputok siya. Ang kanyang kauna-unahang putok ng baril. Tumakas ang halimaw, pero dinala ito ni Leonard sa kanyang sariling dimensyon at pinatulog. Matapos maibalik ang bata, sinabi ni Leonard kay Klein na gusto niya ito, na ikinatakot ni Klein. Sa huli, napagtanto ni Klein na ang bakas ng Antigonus notebook ay malapit lang sa lugar na iyon. Lumipat sina Klein at Melissa sa isang bagong bahay. Bumisita ang kanilang kapatid na si Benson at natuwa sa ganda ng kanilang bagong tirahan. Binilhan ni Benson si Klein ng bagong damit para sa kanyang trabaho. Habang suot ang suit, nagpasalamat si Klein sa kanyang mga kapatid habang nakikita ang imahe ng kanyang mga magulang sa kanila. Ngunit hindi nila alam, may mga taong lihim na sumusunod kay Klein. Nahuli ng mga Nighthawk ang tagasunod na ito at nalamang miyembro siya ng Secret Order, isang misteryosong organisasyon mula sa Fourth Epoch na may kaugnayan sa Solomon Empire. Ang lalaking ito ay naghahanap din ng diary ng pamilyang Antigonus at naniniwalang si Klein ang susi para mahanap ito. Nakatanggap ng lead si Klein na ang notebook ay nasa bahay sa tabi ng lugar na una nilang pinuntahan. Sa loob ng bahay, natagpuan nila ang katawan ng isang matandang babae na naagnas na. Ang anak nito na si Reber ay nawawala at hinala nila ay nasa kanya ang notebook. Sinubukan ni Klein na hulaan ang lokasyon ni Reber, pero may malakas na puwersang humaharang sa kanyang divinasyon. Binigyan siya ni Dan ng isang topaz necklace para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ni Dan na gagamitin nila ang Grade 2 Sealed Artifact, Code 49, para mahanap si Reber. Ipinakilala ang tatlong bagong Beyonder, sina Horizon, Aura at Del Simone. Binalaan sila na ang artifact, 49, ay isang clown puppet na lubhang mapanganib. Kung hihinto ka sa paggalaw sa loob ng 5 metrong radius nito, gagawin ka nitong isang kahoy na manika. Para maiwasan ito, kailangang patuloy na gumalaw ang lahat. Ang 49 ay tumuturo sa direksyon kung nasaan ang notebook. At dinala sila nito sa isang bahay kung saan naroon si Reber. Natagpuan nila si Reber na baliw na at literal na kinakain ang pahina ng diary. Lumitaw din ang payaso, clown, mula sa sirko na nagnanais ding makuha ang notebook. Isang dambuhalang espiritu ang lumabas mula sa mga pader dahil sa kapangyarihan ng notebook. Ginamit ni Dan ang kanyang kapangyarihan para igapos ang nilalang, habang si Klein naman ay gumamit ng mga slumber charms para patulugin ito. Nagtagumpay si Simon na pasabugin ang espiritu, ngunit biglang inatake si Klein ng mga ilusyon ng payaso. Napagtanto ni Klein na ang payaso ay isang dalubhasa sa pag-atake at pagtakas. Pinakawala ng payaso ang artifact, 49 mula sa selyo nito, dahilan para mawala ng kontrol ang lahat sa kanilang katawan. Sa gitna ng panganib, pumasok si Klein sa kanyang Grey Fog Realm para manghula. Nalaman niyang ligtas nang bumalik sa totoong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, isang sombrero ang gumulong patungo kay Klein at isang kuneho ang lumitaw na nagsasalitang parang tao. Ang kuneho ay nag-alok ng tulong kay Klein kapalit ng notebook, ngunit napagtanto ni Klein na isa lamang itong ilusyon ng payaso, clown. Dahil sa abong hamog, Grey Fog, nagulo ang kapangyarihan ng payaso, kaya inakala nitong si Klein ay isang Sequence 8 na Beyonder. Nakahanda si Leonard na tumulong, ngunit nagawa ni Klein na barilin ng payaso nang pumasok ito sa radius ng artifact 49. Nang bumagsak ang payaso, bumubulong ito ng Hornesis. Matapos ang labanan, pinuri ni Dan si Klein at sinabing magiging permanenteng miyembro na siya ng Nighthawks. Dito rin nalaman ni Klein na ang Sequence 8 potion para sa kanyang landas ay tinatawag na clown.
Dahil sa tagumpay na ito, naramdaman ni Klein na dahan-dahang naabsorb o natutunaw ang kanyang sequence Sham Potion. Binisita ni Klein ang kanyang propesor na si Isaac Eggers para magtanong tungkol sa bundok ng Hornies na nakita sa notebook. Bagamat pamilyar ang pangalan kay Isaac, wala siyang maibigay na konkretong sagot. Binalaan ni Isaac si Klein na mag-ingat dahil ang pag-aaral sa mga misteryong ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng kontrol o kamalasan. Matapos umalis ni Klein, ipinakita ni Isaac ang kanyang mahiwagang kapangyarihan nang magpatawag siya ng isang kalansay mula sa mga anino. Samantala, isang malupit na oracle mula sa Aurora Order ang nagpaparusa sa isang tauhan dahil sa pagkawala ng notebook. Nalaman nilang nasa kamay na ito ni Klein Moretti, kaya inutusan ng oracle ang lalaki na bawiin ito sa anumang paraan. Nagpatuloy ang pagtuturo ni Old Neil kay Klein tungkol sa mga ritual. Naalala ni Klein ang nakasulat sa diary ni Emperor Rosell. Para ma-digest ang potion, kailangan ang acting method. Bilang isang seer, kailangang umarte si Klein bilang isang tunay na manghuhula. Sumali siya sa isang divination club sa lungsod. Doon, nakilala niya si Mr. Vincent at ang isang babaeng may pulang buhok. Sa pamamagitan ng kanyang spirit vision, napansin ni Klein ang mga kakaibang aura sa club. Sinimulan niyang hulaan ang kalusugan ng mga miyembro na naging bahagi ng kanyang pag-arte para mapabilis ang pagtunaw ng potion sa kanyang katawan. Bumalik si Klein sa Grey Fog para sa isa pang pagpupulong nina Justice, nina Audrey, at Hanged Man, Alger. Ginamit ni Klein ang kanyang aura sight at napansin ang malakas na presensya ng dalawa. Nagtanong si Justice kung ano ang dapat malaman ng isang spectator, kanyang sequence. Ipinaliwanag ni Hangman na dapat silang manatiling detached o walang kinikilingan sa bawat sitwasyon. Ibinahagi ni Klein bilang the fool, ang sikreto ng acting method na labis na ikinagulat ng dalawa dahil ito ay isang impormasyong itinuturing na banal at lihim ng mga malalaking organisasyon. Nagtanong din si Justice tungkol sa epekto ng potion sa mga hayop matapos niyang aminin na ang kanyang asong si Susie ay aksidenteng nakainom ng potion. Ipinaliwanag ni Hangman na ang hayop ay maaaring mamamatay o maging isang espesyal na nilalang na may katalinuhan. Habang nag-iimbestiga sa mga kaso, pumasok si Klein sa spirit world para makausap ang espiritu ng isang biktima. Doon niya natuklasan na ang mastermind sa likod ng mga kaguluhan sa Tingan City ay si Lanibus na nagtatrabaho para sa Aurora Order. Ang layunin nila ay ang pagsasagawa ng isang ritual para isamon ang True Creator, isang masamang Diyos. Ginamit nila ang katawan ng isang babaeng nagngangalang Mega bilang sisidlan para sa anak ng True Creator. 1-10 ang trahedya sa Tingan City. Sa huling labanan, natuklasan ni Klein at ng mga Nighthawk ang lokasyon ng ritual, ngunit hindi nila alam may mas malaking traidor sa kanilang likuran. Si Insezang Will, isang dating Nighthawk na naging taksil, ang siyang tunay na nagmamanipula sa lahat gamit ang sealed artifact 008, isang pluma na ginagawang katotohanan ang anumang isulat nito. Sa isang madugong labanan, sinubukan nina Dan Smith at Klein na pigilan ang pagsilang ng True Creator. Ginamit ni Dan ang lahat ng kanyang lakas. Pero sa huli, ibinuwis niya ang kanyang buhay para maprotektahan ang lahat. Sa harap ng mga mata ni Klein, namatay si Dan Smith bilang isang bayani. Ngunit hindi pa tapos ang trahedya dahil binaril din ni Insezang Will si Klein sa dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos ang ilang araw, isang himala ang nangyari. Dahil sa kapangyarihan ng Grey Fog at ng kanyang miraculous na katangian bilang isang Beyonder, muling nabuhay si Klein sa loob ng kanyang sariling libingan. Hinukay niya ang kanyang daan palabas
at napagtantong hindi na siya maaaring bumalik sa kanyang pamilya, sina Benson at Melissa, para sa kanilang kaligtasan. Naiwan si Klein na puno ng galit at pagnanais na maghiganti kay Insezang Will. Napagtanto niya na ang lahat ng nangyari, ang pagkamatay ni Dan, ang notebook ng Antigonus, at ang ritual ng Aurora Order ay bahagi ng isang malaking script na isinulat ni Insezang Will gamit ang artifact 008. Ngunit naniniwala si Klein na mayroong loophole o butas sa bawat plano. Bago umalis ng lungsod, bumisita si Klein sa puntod ni Dan Smith para magdasal at magpaalam. Sumilip din siya sa malayo sa kanyang mga kapatid na sina Benson at Melissa. Nakaramdam si Melissa ng kanyang presensya. Pero inisip na lamang niya na ito ay guni-guni. Bilang huling regalo, nag-disguise si Klein bilang isang payaso, clown, para pasayahin ang kanyang kapatid mula sa malayo bago siya tuluyang lumisan. Sa huling eksena ng season 1, makikita si Klein na nakarating na sa Backland, ang kabisera ng Lowen Kingdom. Dito niya gagamitin ang bagong pagkakakilanlan bilang ang pribadong detektive na si Sherlock Moriarty. Dito nagtatapos ang unang yugto ng kanyang paglalakbay bilang The Fool. Sulit ba ang pagpasok sa mundo ng mga misteryo? Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan mo ang ating recap. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo mamimiss ang iba pang anime recaps. May katanungan ka ba? I-comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin.